x, ano no, 4 times 3. Multiply po ito, hindi po that. Hindi po yan decimal point. Kung decimal point yan, nandito sa bandang baba. Sorry ba? Kung medyo confusing. Okay. Kasi class, di ba? Naka-multiply yung 2 at saka square root of 3. Parang x times y na nakalagay sa m, naka-multiply pa rin sila after nating erase dun. So, kumbaga parang 2 squared times square root of 3 squared. Parang ganon. So, multiply po yun. Okay? Malinaw? Kaya naging 4 times 3 or 12. Okay po. Okay na yun, ma'am? Nagets po yan. Okay, welcome po. Paano sir kung 3x minus 7y, multiply mo sa 3x minus 7y? Class, are the two binomials almost the same? Example lang to, example lang. Are the two binomials almost the same? No. Class, in fact, parehas silang talaga. Nakita nyo ba, class? Nakita nyo na ba yung gusto kong puntahin doon? Kapag parehas silang talaga, palagay nyo anong resulta? Anong resulta? P, S, T. Nang ibig sabihin ay perfect square trinomial. Yan ang clue nyo na kapag minultiply nyo to, 3 piraso. Kasi class, para siyang 3x minus 7y squared. Class, naintindihan po kung bakit kaya nating isulat ng ganitong forma ang 3x minus 7y times 3x minus 7y. Kasi nga, parehas lang sila sa parang in-square natin. O, so yan, dami nalilito dyan. Kaya kailangan solid sa isip niyan, class. Hindi pwedeng ano, kaya siningit ko na rin dito. O, diba? Square the first term. 9x squared. Copy the sign. Multiply the two terms and then double. 3 times 7, 21. Double that. 42, xy. And then square the last term. Kaya laging plus in last term. Okay, class, malinaw na po ba sa isip natin pinagkaiba ng dots tsaka PST? Magkaiba po sila. But we can easily get confused kung hindi po tayo attentive. If we don't pay attention about their difference. Do you understand? I hope nakatulong yung mga pakulukong they are almost the same. Parehas yan talaga. Alright, screenshot. Question number 5. Yan din po yan. Question number 5. Minsan kaya tayo nahihirapan, akala natin, kapag kausap na natin mga may variables, iba na to sa mga ginagawa natin ng mga panahon hindi pa natin kilala yung mga variables na yan. When in fact, class, parehas lang. Class, dati, paano kayo nagko-combine, nag-a-add or nagsusubtract ng mga fraction na magkaibang denominator? Kasi pag parehas ang denominator, walang issue eh. Halimbawa, 5/11 plus 2/11. Walang issue. Parehas over 11, copy the 11. And then, perform whatever operation is indicated dun sa numerator. 5 plus 2, 7. Tapos, gets? Paano kung magkaiba yung denominator? That's the time that we try to get the LCD. Okay, which basically means we're trying to make the denominators the same. So, LCD, least common denominator. It's simply the LCM of the denominators. Para wag na masyadong formal, technically, di ba, ano nito class? Technically, fraction din yan, pero denominator niya 1. So what I'm trying to tell you here, class, is this. We're looking for that expression, that single expression, the smallest possible expression, divisible by 3x, divisible by x, divisible by 1. Wala namang problema yung divisible by 1. Lahat divisible sa 1. Pero, for the sake of discussion. Sige nga, class, what's the smallest number, smallest expression that will do the trick? Na pag dinivide mo sa 3x, dinivide mo sa x, dinivide mo sa 1, walang remainder. Tapos hindi po pwedeng x. Hindi pwedeng x. Bakit hindi pwedeng LCD ay x? Because x, pag dinivide mo sa 3x, makakancel lang yung x. Hindi mo siya na-cancel ang buo. So basically, may remainder yon. Yeah, it has to be 3x. Right? It has to be 3x. Kasi nga, class, ang next natin gagawin, the reason why kailangan divisible, kasi ang next natin gagawin, i-divide natin. So what's 3x divided by 3x?
1 times 13 is 13. Right? So that's the idea. Okay po, so far. 3x divided by x. 3 times -1. -3. Ganun lang. Okay pa, so far, class? 3x divided by 1. Kaya dapat divisible. Kasi i-divide natin. 3x divided by 1. 3x times 1. Positive 3x. But of course, I'm hoping na mag-gets nyo na dapat magkamukha to. Para 1. Right? Okay. Now, let's proceed. 13 minus 3 plus 3x. That would be what? 13 minus 3 is 10. Plus 3x. We cannot combine that. All over 3x. And so the answer is letter D. Plus, swerte rin natin. No? Nasa choices, walang 10. So bakit? Ano problema kung may 10 sa choices? Plus, aminin nyo. Nung nakita nyo to, di ba kumislap ang mga mata ng iba dyan? Sir, nice! Cancel natin 3x. Ang saya. The answer is 10. Kaso walang 10 sa choices. So, na-realize, baka hindi pwede to. Di ba? Plus, bakit hindi pwede to? Pero kung may 10 yan choices, feeling ko may mga dumampot. Ay, may KJ. Ayun, no, yung addition. Yan ang mga KJ sa lipunan, eh. Yung plus na yan, no? Di ba? Plus gets po. So, ibig mo sabihin, pag may plus, hindi pwedeng cancel niya. I mean, plus, example, 7 plus 5 divided by 5. 7 ba yan, plus? Is that 7? Tanungin natin mga sarili natin. Kasi kakanceling ko to. Hindi. Ang 7 plus 5 divided by 5 ay 12 over 5. Because you will have to add the 7 and the 5 first. And plus, kahit anong gawin natin, hindi magiging 7 yan. Okay? Pero kung multiplication yan, oh, yes, you can cancel the 5. 7 na sagot. Kasi nga, di ba? That's what 7 times 5? 35. 35 divided by 5, 7. Ganun, di ba? Gets niyo po? So, yeah. The answer is, sorry, ba't ko ba tinanggal yan? Ito pwede. Ano yun, si multiplication tsaka si division, cool na cool yan. Pwede yan, di ba? Example lang din yan. Okay? Screenshot. Tapos, teka lang ha, baka magkamali kayo, no? Hindi yung pwedeng cancel yung pinakita ko, hindi pwede. So, screenshot, please. Question number 6. Okay, question number 6. Ito rin naman po siya. Right. Plus, may napansin kayo sa question number 6. Diba nakakulay-pula yung number? Okay, red tag question yan. Kasi class, alam nyo, sa tagal ng ginagawa ng upload nito, maraming estudyante nagsishare ng mga naalala nilang tanong. Hindi, sinisingit na lang namin dito. Okay, samahin natin maigi ha. Okay. Class, anong klaseng decimal to? Look at that symbol. Dot, dot, dot. Ellipsis, right? Class, this is what we call a non-terminating kasi hindi nagtatapos. But repeating. Kasi nga, paulit-ulit. Hindi nagtatapos, paulit-ulit. Non-terminating but repeating decimal. Okay? As opposed to non-terminating, non-repeating. Yun ang pinakamakulit na decimal. Hindi na nga nagtatapos, wala pang pattern. Okay? Sinong leader ng grupo na yun, class? May pangalan nga siya dahil sa sobrang sikat niya. Si Pi. Yes. Ang tawag sa kanila mga irrational numbers. Si Pi ang presidente. Ang vice president, alam nyo kung sinong vice president? Yung kukumpleto ng pi. Yung kukumpleto ng salitang pi. Si E. Okay, si E. Euler's constant. Okay. Parehas ganun yan. Kung si pi ay 3 point blah blah, si E 2 point blah blah. Ayan. Mga irrational numbers. Yung mga yan walang pag-asa maging fraction. Walang pag-asa Pero yung rational numbers, may pag-asang maging fraction. Okay? By the way, class, another way of writing this in a more compact way is this. So kapag merong bar,
Yung nasa ilalim lang, tas, tanda niya, yung numbers na nasa ilalim ng bar, yun lang ang umuulit. Wala nang iba. Okay? So, sir, ibig mo sabihin, rational numbers yung mga yan. Hindi kagaya nila pi. Meaning, sir, pwede sila maging fraction. Yes. Kaya nga rational. Ratio. Oh, so paano po yung ginagawa? Tuturo ko sa inyo yung way of doing that by considering several examples. Alright? Okay. 0.5 bar. Ang style lang dito, class. So, yung number na umuulit, in this case 5, isulat nyo na, that's gonna be your numerator. Right? 0.5 bar. Yan. That's going to be your numerator. I-divide ko saan? Saan natin i-divide yan, class? Sa 9. Okay, alam ko gumugulo sa isip nyo right now. Sir, unang gumugulo sa isip nyo, sir, laging 9. Yes, laging 9. Pangalawang gumugulo sa isip nyo, sir, ilang pirasong 9? Okay, isa lang. Class, we don't have much time for me to show you the derivation. You just have to trust me on this one. Okay? Sir, bakit isang 9 ulit? Eh kasi isa lang naman yung umuulit. Si 5 lang po ang paulit-ulit, kaya isang 9 lang. Titignan ko kasi ng fast learners dito. O, sige nga. Base lang sa sinabi ko, ano tong 0.17 bar? Pakilagay sa chat box. Pag tayo mag-atubili. Very good. Class, di pa natin sinasagot yung tanong. Relax na kayo. Sobrang dali ng tanong na to para sa inyo. Inaaral pa lang natin yung shortcut. 17 over 99. Di ba? Ayos ba yan? Yan. 17 over 99. Eh, yung 0.123 bar, ano naman to? Di ba? Ang galing nyo. Alam nyo na agad yung rule. Oh, eh di 123 over 999. Yes. Eh sir, bakit ganun? Nung minsan, naka-encounter ako ng ganitong tanong, 0.123 bar. Pagtingin ko sa choices, walang 123 over 999. Sinisi agad kita, sir. Kasi kasalanan mo, hindi mo sinabi sa amin. Mali pala yung tinuro mo, ganun. Oh. Plus, wala naman sisihan agad. Bakit wala, palagay niyo, bakit walang 123 over 999 sa choices? Eh, kasi nga, hindi pa nga naka-lowest term yan. Di ba may unwritten rule sa algebra, always simplify your answer. O di dapat, ang hanapin nyo yung 41 over 333. Kasi class, parehas lang divisible sa 3. Gets? In other words, class, in other words, dapat marunong kayo mag-reverse. Tinan ka. Tinan ka kasi na magaling mag-reverse. Sige nga, class. Ano sa decimal? Ang 5 over 33. Go. Nang hindi nagpapakahirap, sino kaya makaisip kung ano sa decimal yan? Nang hindi kinakalculator. Decimal kailangan ko, hindi fraction. Kung ibabalik niyo yan sa pagiging decimal, ano yan? Tapos kayang-kaya niyong mentalin. Okay? Plus, mali yung 0.15 na. Although gets ko, baka mahirap lagyan ng bar. Pero class, finite decimal ang 0.15. Just take note. Baka lang malito kayo. Plus, that's 0.15 bar. Okay? Pwede ring dot, dot, dot. But, you know, just to avoid any confusion. Kasi, pag sinabi mong 0.15 dot, 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 paano kung 5 lang yung umuulit? Pwede yun. Diba? Siguro, maganda siguro, class. Maglagay kayo ng several instances para gets yung path. Or better yet, lagay kayo ng bar. Sir, saan po nang galing yung 41 over 333? Yung 123 at saka 999, parehas divisible sa 3. That's how you simplify, di ba? Yung common factor nila, you cancel them. So, ang 123, pag dinivide mo sa 3, 41. Ang 999, pag dinivide mo sa 3, 333. Nag-simplify lang po tayo. Nagets na po yan. Okay po, okay po. Pinagtanong po? Okay, you're welcome. So class, kaya natin nasagot na 0.15 bar yan. Ginawa muna natin. Baliktad naman. Instead na sinimplify natin, binalik natin sa pagiging 9. So, times 3 natin yung taas.
times 3 natin yung baba, lumabas ang tunay niyang pagkatao na galing pala siya sa 15/99 na alam natin nang galing sa 0.15 bar if we are going to reverse the processes that we had here. Gets po, class? Class, kailangan marunong kayong bale-balen yung mga naaaral nyo. Hindi pwedeng one way lang, right? You need that kind of creativity, especially in the field that you've chosen, correct? Screenshot. Screenshot, okay? So, ni-multiply lang po sa 3 para maging, para maging maraming 9 yung dinamit. Kasi sanay tayo na kapag puro 9 yung ilalim, alam na natin kung saan ang galing. Right? So, pwede na rin po yung 1, 9 yung sagot dahil simula siya sa 10th place. Yeah. Oh, actually, ang sagot nga dito letter A. Sabi ko nga sa inyo, itong tanong na to, napakadali. Pag alam niyo na yung strategy, itong tanong na to, sisiw na lang sa inyo. So, pwede na rin po 1, 8 yung sagot. Yeah, oh. Kasi 0.1 bar yan. O, di ba, ang style natin, hindi nag-gets ko yung tanong mo. Nag-gets ko sinasabi mo. Okay. Actually, class, that's another strategy. Yung obvious na mali yung iba. Naintindihan ko sinasabi ni sir. Class, di ba obvious na mali to? Ito mga to. Kasi nandun na yung decimal eh. Correct? Okay. Now, the reason why dinidiscuss ko pa rin to, hindi tayo laging siswerte ng ganito. Tama yan siya na issue. In fact, yun talaga yung pwede kong sabihin agad doon. Pero gusto ko alam yung process. Tama, sir, di ba? Yun yung sinasabi mo. Yung pwede na agad na alam mo na 1 yung sagot. Dahil siya lang ang 10th place na nagsisimula. Kasi ito, hindi to magiging ganun. Tama, sir? Okay. Baka di niya alam na siya yung kausap ko. Pero sige. Screenshot na ako. Okay. Pwede rin ganun. Tinitingnan niyo sa choices kung sino yung magmumukhang ganun. Alam niyo. Alright. So, class, paano kung ganito yung na-encounter niyo? Kaya ako malaman kung magaling kayo mag-adjust eh. Okay? So, 5/9 po yan. Hindi. Okay, class. This is what you need to know about the shortcut that I just taught you. Ito pong shortcut na ginamit natin dito, pwede nyo lang magamit. Kung pagkatapos ng decimal point, katabi mo na agad yung numbers na paulit-ulit. After the decimal point, katabi mo na agad yung numbers na paulit-ulit. After the decimal point, katabi mo na. Tas gets? Problem here is, after the decimal point, may umepal. Na hindi naman umuulit. Wala siya sa bar. Pero class, do you agree? Kung nandito sana yung decimal point, okay na tayo. Do you agree? Na kung nandun lang sana yung decimal point, ang saya na? Okay. Ang problema, class, yung decimal point na supposedly nandun, para magamit natin shortcut, pinalayas niya. Once to the left. Pinalipat niya dun. Oh. Tapos may tanong ako, what operation has the power to make a decimal point move to the left? Halimbawa, meron akong 1, 2, 3.45. Tapos gusto ko maging 12.345, which means pinagalaw ko yung decimal point once to the left. Bakit 10? Bakit hindi 100? Bakit hindi 1,000? Isang beses mo lang naman pinagalaw sa kaliwa. So, kung ilang beses mo pinagalaw, ganun din kadami yung zero, right? So, in other words, last, etong 0.05 bar, hindi siya pwedeng 5/9. Kasi nga dapat, pagalawin mo yung decimal point once to the left. So, dapat i-divide mo by 10. Gets? Tingnan natin kasi sino nakagets yan. Magbibigay ako ng isa pang example. Pero please lang, walang kakanta. 0.00017 bar. Ay, no. May mga nakarelate kaya sa sinabi. Anyway, what's that? In fraction class.
Ang nakabar lang yung 1 tsaka 7. Ayun, may magagaling. Tapos alam nyo, yung kadalasan na nagkakamali sa tanong ko na to, ito yung madalas na sagot. Sir, you mean mali yan? Yes. Yes. Yan po yung kadalasang mali. Kasi class, wala naman po akong binago sa rule kung ilan yung 9. Mag-adjust lang tayo. Pero class, binago ko ba yung usapan natin tungkol sa kung ilan yung 9? Ilan po ba yung umuulit? Dalawa. Yung 1 tsaka yung 7. Which means dapat dalawa pa rin yung 9. Tapos dadagdagan mo na ng 3 0. Okay po ba yun? Gets po ba? Okay. O, babawi yung iba. 0, 0, 1, 2, 3, 4. O, ibang tanong naman. What's that? Huwag nyo na i-simplify. Huwag nyo na muna i-simplify. Ano yan? O, bawi yung mga nagkamali. Ganun lang ang buhay. Bawi-bawi lang. 1, 2, 3, over 9, 9, 9. O, tatlo yung 9. Dalawang 0. O, diba? Very good. Very good na kayo. Ang galing nyo na, ha? Okay, okay. Very good. Plus, kailangan magaling po tayo mag-adjust, ha? Baka mamaya, sindakin lang kayo ng konti. Sir, hindi mo to tinuro. 0.5 bar. Biglang nilagyan ng biglang nilagyan ng 7 sa unahan. 7.5 bar. Ang hirap na yan, hindi mo na tinuro. Plus, ikinahirap ba yan? Dilagyan nyo lang ng 7 dito. Di ba? Gets po? Lagyan nyo lang ng 7 dito. Tapos ang usapan. Okay? Anyway, screenshot. Let's move on. Question. Wala nang tanong, class? Nagets naman po yung style natin? Question number 7. Alright, very good. Question number 7. Class, wala nang paliwanag doon. No? Yan lang yan. Okay. Last, naintindihan ko kung bakit kayo may inis sa tanong na to. Nakakainis naman talaga siya. Okay? And feeling ko nga marami na naglabas ng baril dito. Eh. Bakit siya nakakainis? Plus, yung tanong may variable. May n. But there's no way to solve for that n. Hindi po ito equation. Expression lang. Wala rin binigay na value for n. And yet, look at the choices. Wala na si n. Nangyari. Okay. Last, tandaan nyo ha. If you encounter something like this, yung tanong may n, may variable, pero biglang wala namang way to solve for n, wala siyang binigay na condition, tapos nawala si n, isa lang ibig sabihin nun, you can replace n with any number you want. You can replace n with any number you want. Plus, if you have the power to replace n with any number you want, what are your choices? What are the best choices? Siyempre, mga numbers na maliliit, right? Okay? Pero usually, yung sinasabi sa akin dito, 1. Ayaw nyo kay 0. Ayaw nyo kay 0. Ba't ka natatakot kay 0? Siya, di ba bawal ang 0? Well, bawal mag-divide by 0. Okay? Pero pwede 0. Basta hindi magiging 0 yung ilalim, wala tayong problema. In fact, yun ang gusto kong itry natin. Sige nga. Lahat ng n, papalitan ko ng 0. Okay? Sabi mo, sir, kahit ano, ha? Yeah. So, 2 to the 0 plus 3, that would be 2 cubed, right? That's what's 2 to the 0. What's 2 to the 0? Siyempre, 1. Very good. 2 to the 0 plus 1, that's 2 to the 1, which is actually just 2, right? That's what's 2 cubed. 2 raised to 3, plus ito, common mistake, ha? May mga ilan-ilan lang na naliligaw pang landas. Minsan, 2 cubed, ginagawang 6. Hindi po yan 2 times 3. Ibig sabihin ng 2 cubed, 2 times 2 times 2. So, 8. Over 1 plus 2 is 3. And so, the answer is letter C. Gets po ba? Okay? Plus, in the interest of time, hindi ko na ipapakita no, kung parehas din yung makuha natin if n were 1. But I'll leave that to you as an example. I mean, as an assignment. Subukan yung palitan yung n ng 1
and see if you'll still get 8/3. Dapat, pag hindi 8/3 nakuha nyo, may mali kayong ginagawa. Paulit po ulit, sir. Sir, saan banda ka nalito? Okay, definitely, may mga parts naman na nagets ka dito. Ano yung part na nakakalito? If n equals 0. O di ba may mga n dito, sir? Di pinalitan ko yung mga n ng 0, right? So parehas pa rin, lahat ng n magiging 0 lang. Okay, what's 0 plus 3, sir? 0 plus 3 is 3. So 2 cubed. 2 times 2 times 2, 8. Now, anything raised to 0, if you remember that, anything raised to 0 is 1. Okay? Ay, ayun, nag-gets na ni sir. Meron lang part na ano siguro. Nakuha mo na, ibig sabihin, sir. May part lang na medyo na-confuse ka. Tapos okay na, na-address na. Minsan ganun eh, no? Okay. Applicable lang po ba mag-set ng value pa pag nawala yung n set traces? Yes. Yes. Mamaya, makikita nyo. Okay, mamaya makikita. Always po ba pwedeng gamitin yung 0? Basta hindi magiging 0 yung ilalim. Because as you know, we cannot divide by 0. Eh di ba hindi naman naging 0 yung ilalim? Walang issue. Right? Okay, mamaya pag-usapan natin yung division by 0. Bawal kasi mag-divide by 0. So, yun po yung sagot sa tanong niyo, ma'am. Pwedeng gamitin ng 0 basta hindi ikaka-0 ng ilalim. Actually, hindi lang naman laging 0 nagpapa-0 ng ilalim. How can we choose po if 0 or 1 po use namin? Well, kahit ano po actually, ma'am. Di ba sabi ko kahit ano? Pinakita ko lang. Sa totoo lang, kahit ano, hindi nga kailangan 0 or 1 lang eh. Pwedeng 2. Kahit ano. Kaya lang, kaya natin pinili yung 1. Actually, ginamit ko 0. Gusto ko lang i-demonstrate. Kung ginamit mo 0 or 1, it doesn't matter. You will get the same answer. That's my point. Meaning, ma'am, huwag ka nang magbabad sa decision making. Kasi baka doon maubos yung oras mo. 0 or 1. Ano kaya ang best? Nagets mo, ma'am? Nagets mo? Pareha silang pwede. So just choose one and get on with it. Di ba? Don't waste precious time trying to decide. Parehas po silang pwede. Kung ano yung feel mo during that time, gamitin mo na. Okay? Gusto ko lang ipakita yung 0. Hindi nga siya trial and error. Kahit ano nga will work for this kind. Last na gets po ba yung sinasabi ko? Hindi nyo kailangang i-check kung magiging tama pa rin kapag iba na yung ginamit nyo. It should work. Last nagkakaintindihan po. Kasi nga, specific situation lang. Na biglang nawala yung n sa choices, ibig sabihin immaterial siya dun sa question. Ang ibig sabihin kasi nung class, na-cancel siya. May kita nyo sa next slide. Sorry yung mga nagtanong. Nasagot ko po ba yung mga tanong nyo? Nag-make sense po ba? Pasensya na po kung baka magulo pa rin or what. Okay naman. Okay. Good. Sabihin nyo lang kapag parang meron pa rin konting confusion. Okay. So kahit ano yan. Sabi ko nga, mas ma-appreciate nyo to pag nakita nyo yung sitwasyon na hindi nyo pwedeng gawin yun. Mamaya, meron kayo makikita ang gano'n. Alright? So, basta ngayon, malinaw sa atin, we can choose any. Kasi class, the algebra behind it is factoring, no? Ayoko na masyadong busisiyan kasi Google lang utak nyo. The idea is, maka-cancel kasi yung 2 to the n. At ito lagi talaga yung may iwan. So, it won't matter kung ipalit nyo sa n. Kaya nga sabi ko class, siguro para mas maintindihan nyo, subukan nyo yung 1. Kayo mismo. Tapos tignan nyo kung 8/3 din yung lalabas. Kasi ang tinry ko 0, di ba? Gawin nyo. Sige, alam nyo yun. Para masabi nyo sa sarili, ayo nga, 8/3 pa rin, kahit ano mangyari. Pero sa exam, huwag nyo, tiwala na, wag na yung magta-try pa kayo ng several just to be sure. Maubos oras nyo doon. Tapos, kailangan pa rin ng decent amount of confidence, di ba? Okay. O ito, class, sinan nyo to. Ano daw mangyari kapag ang x pinalitan ng 1? 1 minus 1. O di yung ilalim magiging 0.
O, di ba class, bata pa lang tayo, alam na natin na ang division by zero undefined. Okay? Ang kinakatakot kasi dito class, baka maloko na naman kayo nito. Uy, yung determined, ang ganda. High-tech, baka yan ang sagot. Gets na class? Yung, ano eh, minsan niloloko kayo eh. Parang yung interest nyo inaano eh. Di ba? Nagpapahiwaga ng konti para, oh, trap yan, trap. Alam niyo namang undefined. Bakit nga ba kasi bawal mag-divide by zero? Para mawala ng misteryo. Plus, may 10 kang candy, uwi ka, may 2 tao, 2 pamangkin mo nandun nag-aabang. Tig-ilan sila? Pag hinati sa kanilang 10 candy. Tig-5. That's the essence of division, partitioning. 10, hatiin mo sa 2, tig-5. 10 divided by 2, 5. Umuwi ka ng bahay, may 10 kang candy, walang tao. Pwede mo bang sabihin, uy, oh, mga wala. Paghatian nyo tong 10 candy. O, di ba para kang baliw? May sense ba yun, class? Na ang 10 paghahatian ng wala? Tigi-ilan sila? Class, walang sense. Kaya pag ginawa mo to, nagagalit ang calculator. Hindi niya alam kung paano ka sasagutin. Ano bang trip ng tao na to? Yung 10 candy gusto niya paghatian ng walang tao. Eh, class, may tanong ako. Umuwi ka ng bahay, wala kang candy. Nandun yung 2 mong pamangkin. Pwede mo pa rin ba silang i-surprise? Yes! Nandun silang 2. Wala kang dalang candy. Pwede mong sabihin, each of you will get nothing. Okay? Kasi ang wala, pwede nyo paghatian. Tig-ilan? Tig-wala. Gets? Kaya hindi nagagalit ang calculator. Ang wala, pag hinati sa 2, ang sagot, 0. Hindi po yan undefined. Gets? O, na-gets yun na class? Kung alin ang bawal at bakit bawal mag-divide by 0. Di ba? Para hindi laging, ang sagot natin parang kinabisado lang. Undefined, undefined. Basta, yan ang sinabi sa amin. Let's get nyo. Alright? Screenshot. Okay po. So now you know why division by zero is undefined. It doesn't make sense. Letter G. Question number 9. So how about this? How do we deal with negative exponents? Class, may rule sa algebra that if you have a negative exponent, all you really have to do is to get the reciprocal, magiging positive na exponent. Okay? Magbabago ang exponent from negative to positive. Now, you see, class, ang side effect niyan, pag nakita ka ng negative exponent sa taas, ibaba mo magiging positive. Or kung nasa baba, itaas mo magiging positive. Ganun yung idea. Anyway, let's look at some possibilities here. Okay? Plus, if I have this, yan o, negative exponent. Di magiging ganito po yan, class. Tama po? Tama, mali? Yes or no? Right or wrong? Plus, at this point, gusto kong i-train yung talas ng mata nyo. Okay? Importante sa exam na matalas sa mga mata natin. This is not correct. Yan. Buti naman. Very good kayo. Yan. Kasi class, ang naka-raise lang sa negative 2 yung x. Yan ang gusto ko sa inyo. Kaya wag nyo dinadama yung 3. Nananahimik sa taas eh. Dinadawit nyo sa ilalim. O, yan ang tama. Gets po? So sir, you mean to say, kung may parenthesis yan, ayun, may parenthesis na. So, eto na siya. Okay? Tama, mali? Tama na po ba o mali pa rin? Naku, ayan, sinasabi ko sa inyo. Kaya gusto ko mabibiktima kayo ngayon na eh. Kasi class, alam niyo yung choices? Magkakaiba-iba lang ng konti yan. At pag hindi matalas ang mata nyo, delikado. Mali pa rin yan. Bakit? Sir, akala ko ba? Kapag nakaparenthesis. Oh, di ba sir? Ibababa? Yes, ibababa. Pero class, may sinabi ba kung tatanggalin ng parenthesis agad? Di ba ang usapan lang magbabago yung sign exponent? From negative to positive. Meaning class, kung gusto niyo maging tama to pero wala ng parenthesis, anong babaguhin ko?
Let's say you want this to be correct, pero wala ng parenthesis. Ano babaguhin ko? Okay, baguhin ko yung 3. Gawin kong ano? Yung 3, gawin kong ano? 9. Plus, naintindihan po ba? Attention to details, sobrang importante. Alright? Lalo na kung surgery ang pupuntahan nyo, class. Okay. Mamaya may maiiwan kayo. Di ba nangyayari yun, class, no? Yung may naiiwan sa loob. Di ba nag-surgery? Kalimutan tanggalin yung ano, bulak or whatever. It happens eh. So very important. Okay po? So yan, tama na yan. Okay po? Now, okay. What if meron akong 5a to the negative 2b cubed divided by c to the negative 4? Ayun, may negative exponent sa taas, may negative exponent sa baba. Sabi ko sa inyo, class, okay, sabihin niyo lang muna sa akin, tama ba itong ginawa ko na to? Tama ba itong ginawa ko na to para maging positive mga exponent? At this point, alam ko, medyo panghinala na kayo sa akin. Okay? Kasi lagi ko na kayo niloloko. Pero sige, tignan nyo. Talas ng mata. Right or wrong? Yes, kailangan kasi panindigan yung sa tingin yung tama or mali. Okay. Tama na po yan. Tama na po. Hindi mo po kayo laging niloloko. Tama na yan. So, binaba ko yung e to the negative to the negative a squared. Inakyat ko yung c to the negative 4, naging c to the 4. Yun. Nice, nice. So, ibig sabihin, ibababa ko to. Itataas ko to. Itataas ko to. Ganun. Yeah, wala namang mali kung yun ang ginawa nyo. Except that. Last, do you remember this? What happens if I multiply x to the m by x to the n? It becomes what? X to the what? Tingnan ko ako, naalala nyo pa? X to the what? Naku, bakit may mga naririnig akong ito yung sagot? Porke ba linggo ngayon? Ba't may mga ang sagot MN? 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 MN ba ang sagot? Porke Sunday ngayon, class? You don't multiply the exponents. That's the common mistake. You add the exponents. Thus, be careful with that. Di ba, class, if you have x squared, minultiply mo sa x cubed, anong sagot? X to the 6th? Is the answer x to the 6th or what? X to the 5th. Gets? Alright. Screenshot. Last screenshot, magbubura. Okay, so ba't mo naman biglang sinisingit yung usapan na yun? Negative exponent nga pinag-uusapan natin ngayon. Biglang sinisingit na naman sa usapan yung mga ganun. Kasi napansin ko, etong dalawang nasa baba, parehas ng base. Napansin niyo ba yung class? Ang base ay parehas A plus B. So, anong gagawin natin? Pwede natin pag-isahin, and we know what we're supposed to do with the exponent. So, what will be the exponent of this singular expression? Kasi class, kung ibabiyahin natin agad itong mga ito, ang daming trabaho. Pinagsama ko muna, negative 3. Okay? And class, secretly, may gusto sana ako mangyari. Nangyari nga, yung gusto kong mangyari. Nakita nyo, class? Napansin nyo ba? Kasi baka itanong nyo sa akin, Sir, bakit yung taas, hindi mo ginawa yung ginawa mo sa baba? Same base din naman yun. Tapos, ba't ko pa gagawin? May nakita akong masaya. Plus, palagay nyo, ano yung nakita akong masaya? Masayang gawin. Cancel, oh. Magkamuka. Di ba, class? Magkamuka na eh. Ba't di ko pa i-cancel? Naka-multiply naman. Hindi naman naka-add. Naka-multiply. Factor naman siya. O, di ang sagot, A plus B to the 7th, letter D. Okay? Plus, huhulihin nyo yung sarili nyo sa mga moments na nagaganito pa kayo. Na-cancel nyo na to. Alam nyo ito na yung sagot, no? Magaganito pa kayo. Okay, ilalagay ko yung natira, ilalagay ko dito yung natira, gusto kong ilagay yan, kasi nga gusto kong i-box yung final answer ko. Alright, very good, ang galing-galing ko. Tas gets. Plus, waste of time. Oo, diyan, napaka-ikli lang naman ng panahon na ginugol mo, di ba? Pero imagine nyo kung gagawin nyo sa lahat ng tanong. Gets po. So, no need to do that. Screenshot. Question number 10. Okay po tayo, class? Okay pa? Still learning?
Alright. Magsabi lang class kung may concerns kayo, meron kayong mga hindi maintindihan talaga. Okay, so the answer here is letter D. Question number 10. Alright. Ito na class. Ito na yung sinasabi ko kanina. Pa-appreciate yung class. Palagay nyo itong tanong na to, kagaya nung number 7, kung saan etong X, pwede kong palitan ng kahit anong gusto ko. Kasi yung tanong may X, oh. Tapos yung choices, wala na si X. Palagay nyo, class. Oh. Ito yung sinasabi ko, ma-appreciate nyo yung nangyari kanina pag alam nyo yung sitwasyon na hindi kagaya niya. So, class, tanong, bakit in this case, hindi ko pwedeng palitan yung X ng kahit ano lang na gusto ko? Eh, may binigay na pamamaraan para makuha yung X. Diba? There's actually a way to solve for X. Ayan, ayan. Oh. Okay. So, isa-solve natin yung X. And class, kanina, dun sa simula natin, pinakita ko na sa inyo kung paano nag-solve ng quadratic equation, right? Basically, what we have to do is to transfer everything on one side, making the other side 0 so that we can use the zero product property. So, yung 6, ililipat ko sa kaliwa, may iwan yung 0 sa kanan. And that's how we're going to solve for X. Class, paano ko nalaman na factorable to? Paano ko nalaman na factorable? Sige nga. Paano ko nalaman hindi ako mag-aaksaya ng pag-try na i-factor ito, tapos malalaman ko lang sa bandang dulo, hindi pala factorable? How did I know that? Paano ako naging confident? Class, choices. Walang radical yung choices. Puro whole numbers. Ibig sabihin, class, hindi nyo kailangan gamitin yung quadratic formula. Kasi class, sa quadratic formula, lumalabas lang yung radical kapag hindi factorable. Okay? Remember class, the easy type? X na to, tsaka to. Anong dalawang numbers pag multiply -6 pero pag inadd -1, class, careful sa sign. Pag multiply -6, that's supposed to be the product. Pag inadd -1, that's supposed to be the sum. Kaya mag-iingat po tayo sa signs. Yeah. That would be -3 and +2. Ganun muna yung class, ha? Okay? And then, if we try to equate each of them to the 0, iba class, minimental na lang yan. Ako lagi ko pinapakita kasi ako yung nagdi-discuss. If you try to equate them to 0, that's where you'll get values for X, right? Class? So, anong makukuha kong value ng X sa equation na X minus 0? X equals 3. Sa X equals -2. I mean, sorry, sinolve ko na pala yun. Sinolve ko na pala yun. Talaga ako, no? X plus 2 is 0. Ano makuha natin doon? Plus X equals -2. Ala, sir. Dalawa ang pwedeng ipalit sa X. Okay? Pero class, obviously, ang intensyon ng gumawa ng tanong, isa lang sa dalawang yan. Kasi tigi-tigisa lang to, right? Nasa intindihan po ba? So, eto na naman, decision making. Plus, eto gusto ko yung honest lang na sagot, ha? Huwag yung showbiz. Okay? Plus, nung nakita nyo tong dalawang to, yung totoo, sino agad yung napusuan yung ipalit sa X? Si 3 o si -2? Siyempre, class, si 3. Ang sasagot nyo sa akin, di ba? Class, sa totoo lang, okay, unfortunately, walang way para malaman nyo kung sino sa kanilang dalawa unless you try them. Hello, sir, ganun? Yes. Pero class, may good news ako. May karapatan kayo mag-adjust agad. Pag na-realize nyo na yung pinalit nyo sa X, hindi pala siya yung nararapat. Okay, class? Sino magsasabi? Algebra pa rin pinag-uusapan natin, ha? Baka naliligaw kayo. Sino magsasabi sa atin na ipinalit mo pala sa X, hindi pala siya yung nararapat? Hindi yung best friend nyo. Di ba? Laging ganun eh, ha? Yung choices. Let me explain. So ibig mong sabihin, sir, malamang ang maisip namin ipalit sa X si 3. Pero hindi pa kami sure kung siya talagang kailangan natin. Yes. Okay? That's it. Pero class, dapat mag-adjust kayo agad, ha?
Kumbaga, huwag nyo nang patagalin. Nakita nyo na eh, hindi na maganda yung sitwasyon eh. Alam nyo yun? Itigil nyo na agad. Okay? Okay. What's 3 to the 4th? 81. Right? 3 times 3, 9 times 3, 27 times 3 is 81. Times 4, 324. Last tanong, at this point, pwede na bang tumawag yung best friend nyo? Palagay nyo, tatawag na siya? Uy, tigilan mo na yan. Hindi na maganda. Tigilan mo na. Last gets? Pwede na. Look at the choices. Last, look at the choices. Dito pa lang nahawa ka ng 324. Dadagdagan mo pa yan. Kasi may minus naman eh. Barya? Barya to. Hindi ka aabot sa 171 kahit anong gawin mo. Last, do you understand what I'm talking about? Naintindihan po ba ng lahat? Yung sinasabi ko na dapat nag-a-adjust tayo agad. You should always be in close coordination with the choices. Gets? Para alam mo agad, okay, tanggapin ko na ang pagkakamali ko. Sorry, pack up boys. Pack up team. Mali si 3. Ipasok si negative 2. Apparently, siya ang kailangan natin. Naintindihan po ba? Naintindihan po ba yung class? Okay, now sure na tayo. Mag-iingat lang kayo kapag ang base mo negative kasi ang resulta depende sa exponent. Negative base, even exponent will give you what? Will give you a what result? Positive or negative? Negative ang base, even exponent. Dapat positive yon. So this is positive 16. Multiply mo ng 4, 64. Gets? Okay. Negative base, exponent mo add. Anong resulta? If you use negative 2 as a factor and add number of times, di negative na yan. Negative 8 na yan. Times positive 3. That's positive 24, right? Positive 24. And finally, class, you have a negative base raised to an even exponent. Resulta niyan, positive. That's positive 4. Kaso yung nag-aabang na multiplier, negative 2. So that means that's negative 8. And if you combine all of this, you should get, sino ba nagsabing negative, positive 24 to? Sabi ng negative 24 eh. Hindi nyo ako pinipigilan. Okay? Alam niyo namang pwede rin ako magkamali, hindi man ako perfecto. Alright? Class gets? Negative 8 po kasi ito, tapos positive 3. So dapat negative 24 yun. So class, pag pinagsama-sama natin yan, anong resulta? Sama-sama natin pagiging 32. The answer is letter A. Screenshot. Okay tayo? Class, are we good? Naintindihan nyo yung dynamics